Sa pagbisita sa mga sementeryo ngayong Undas, mag-ingat daw na huwag maloko ng mga nagpapanggap na pare. Babala kasi ng CBCP o ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, karaniwang may mga nag-aalok na i-bless o basbasan ang mga puntod kapalit ng pera. May report si Mariz Umali. Maging mapagmasid daw ngayong panahon ng Undas. Ito ang babala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa publiko na bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Mayroon daw kasing mga nagpapanggap na pari na nag-iikot sa mga puntod at nag-aalok ng blessing kapalit ng pera. Pag sinabing naningil, hindi pari. When somebody impersonates a priest, that's a crime. Puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng ating mga kababayan at iba't ibang kawani ng gobyerno 3 araw bago mag-undas. Sa Manila North Cemetery, abala na ang ilan sa paglilinis at pagpipinta ng puntod. Ang mga taga-MMDA naman, puspusan na rin sa clearing operations ng mga basura sa loob ng sementeryo. Nagkabit na rin ang 8 CCTV cameras ang pamunuan ng Manila North Cemetery. May live streaming din daw sila para sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Mapapadali na rin daw ang paghahanap ng puntod ng inyong mga yumao sa pamamagitan ng kanilang website. Paalala naman ng pamunuan ng Manila North Cemetery, bawal pa rin magdala ng anumang uri ng patalim at armas sa sementeryo. Mahigpit din daw na ipinagbabawal ang alak, droga, pagsusugal at paggamit ng malalakas na sound system. Sana po ito okasyon na ito, igalang po natin. Ito po yung okasyon na pag-aalaala po sa mga namayapang mahal natin sa buhay. Hindi po ito party-party. Sa Manila South Cemetery naman, puspusan na rin ang isinasagawang paglilinis sa mga puntod. Sa Legazpi City sa Albay, sinamantala naman ng ilang taga-barangay Matnog ang pananahimik ng bulkang Mayon. Matatagpuan kasi malapit sa bulkan ang isang ekta-ektaryang taniman ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. At kahit pasok sa 7 to 8 kilometer extended danger zone ang naturang taniman, hindi pinalagpas ng mga residente ang pagkakataong mamitas ng mga bulaklak na maaaring ibenta ngayong panahon ng undas. Doble yung kita. Sayang pag hindi tininda. Porket ano yung Mayon, hindi na kami maghahanap buhay. Dumoble naman ang presyo ng mga bulaklak sa La Trinidad, Benguet. Ang long-stemmed Malaysian mums pumalo sa 150 pesos kada dosena. Ang aster naman nasa 50 pesos kada dosena. Sa Dangwa naman sa Maynila nananatiling mataas ang presyo ng mga bulaklak ilang araw bago mag-undas. Ang violet na orchids naglalaro sa 300 hanggang 350 pesos per bundle. Ang puting orchids naman nasa 450 pesos. Ang mga floral arrangement naman o yung mga nakalagay sa basket nasa 600 hanggang 700 pesos. 250 pesos naman ang nasa topiary. Mariz Umali, GMA News.